Sa Quezon City, sinisisi sa matinding pagbaha sa ilang lugar ang pag-apaw ng Lamesa Dam at ilang proyekto ng gobyerno tulad ng MRT-7. Para sa update, magbabalita si JC Cosico live mula sa Quezon City. JC, kumusta ang panahon sa lugar mo dyan? Cheryl, sa ngayon nga ay walang ulan pero makulimlim yung panahon. Kanina ay pabugso-bugso yung ulan kaya yung mga taga rito ay nangangamba doon sa posibilidad ng muling pagtaas ng tubig baha. Dito nga sa bahaging ito ng Nara Street sa Sapamanay Village sa Barangay Fairview, abot binti pa rin ang taas ng tubig. Pero kagabi ay umabot yan hanggang second floor ng mga bahay dahil sa pag-apaw ng Lamesa Dam. Putik at basura ang iniwan ng baha sa kalsada at mga bahay. Kaya sa ngayon, abala ang mga residente sa paglilinis dito. Sa Barangay Gulod sa Novaliches, umabot hanggang leeg ang tubig kagabi. Makalipas lang ang ilang oras na pag-ulan kagabi. Ilang residente ang kinilangang i-rescue. Kanina naman halos mag-zero visibility sa bahaging ito ng Barangay Valencia dahil sa lakas ng ulang dala ng habagat. Sa may kanto ng Endomingo at Valencia, abot hanggang binti ang taas ng tubig. Bumuluwak din ang mga drainage systems sa ilang bahagi ng Broadway Avenue. Ayon kay QC Mayor Joy Belmonte, nakaapekto sa pagbaha sa ilang parte ng lungsod gaya sa Commonwealth Avenue ang ilang proyekto ng national government gaya ng MRT-7. May magpulong daw sila sa DPWH at sa MRT-7 ukol dito. Nanawagan din siya sa mga residente ng responsableng pagtatapon ng basura at seryosohin ang pagbabawal sa single-use plastic na bumabara sa mga drainage systems. Cheryl, doon sa huling update ng LGU, higit 8,000 families o higit 28,000 individuals ang inilikas sa buong lungsod dahil pa rin sa epekto ng habagat.